Rafael Dagan. Sabi niya rito, magandang gabi po. Tanong ko lang po, sabi po sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay papasok sa karerang langit. Bakit po sa Roma 10:13, lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas? O magandang tanong ho ito, mga kapatid. Tinanaw natin na magkaiba po kasi ang konteksto niyan. Basahin mo natin 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karerang langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan po. Siguro, kung itutuloy po natin yung konteksto niyan, basahin na lang po natin para mas maganda. 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, ay hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo nagsipangalas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. 23. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila kailanman hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. O yan. So, ang konteksto ho dyan, mga kapatid, ito. Kung babasahin pa natin yung talatang 20, bago yung 21 kanina, ay ganito ang mababasa. Kaya sa kanilang mga bunga ay mga kakilala niyo sila. May kinalaman ito sa characteristics or yung bunga o aral ng tunay na samahan. Ayan, kahit na tumatawag sa Panginoon, kung hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, tulad ng marami ditong tumututol, laging kumukontra sa pagtuturo natin ng kautusan, wala rin. Hindi kikilalanin ng Panginoon. Kaya nga sa bunga, makikilala ninyo sila. Ang bunga ho, kasi ito mga kapatid, ito yung resulta sa buhay ng mananampalataya. At ang resulta po sa buhay ng mananampalataya, nakadepende sa turo. Kung ang itinuro sa iyo ay huwag sumunod sa kautusan, ay talaga ang bunga yan, hindi ka susunod. Kung ang turo sa iyo, okay lang magsalita ng masama sa kapwa, manlait o kaya magmura, resulta doon sa mga miyembro, ganon din. So, hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos, lalo na yung 10 utos, wala namang pwede magsabing hindi kalooban ng Diyos yan, hindi itinuturo. So, hindi makikilala ng Panginoon. Samantalang sa Roma 10:13, ang sabi dyan, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Ito naman ang sunod na talata. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? So itong tumawag sa Panginoon dito na pangaralan ng tama. May napakinggan. Kaya sila sumampalataya dahil mayroong mga ngaral na tama. Ang aral, kaya napakinggan, kaya tumawag sila. Kaya sabi rin sa Roma, maliligtas sila. Kasi naaralan sila na may napakinggan silang tama. Kaya ganun po ang ibig sabihin yan. Kaya nga bawal talaga yun, mga kapatid, na magtakpi ka ng talata na hindi inaalam yung konteksto. Magtatagpi-tagpi ka. Contradiction yung Mateo 7:21 at Roma 10:13 kapag ka ganun. So, basahin po ninyo yung 14 ng Roma 10:14 ay nandyan. Sumampalataya sila, tumawag sila kasi na may napakinggan sila at ang napakinggan nila ay nangangaral. Kaya doon sa pangangaral, doon po na ituturo yon. Kaya sila sumampalataya. Brother Gomer? Yan, Brother Johnson, maraming salamat. Actually, napakaganda nung tanong na yan, Brother Johnson Kasi nga, ginagamit din talaga itong 10:13 ng Roma ng mga umaayaw sa kautusan. Ang kailangan lang daw ay tumatawag. Ang naging problema nga kasi, doon sa Mateo po kasi, kung titingnan po ninyo, kahit basahin po ninyo, tingnan po natin. Ang sabi po dyan sa Mateo 7:21, hindi po tumatawag yan kailangan mapansin po natin yan kasi pag hindi natin napansin, mamamali talaga. Ang sabi po dyan sa Mateo 7:21, sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi. Yan, nagsasabi. Doon sa 10:13, tumatawag. Nakita po niyo yung pagkakaiba, tumatawag. At kung titingnan niyo po itong Roma 10:13, Brother Johnson, napakaganda nung ginamit na na Greek word sa 13. Ang ginamit po na Greek word dyan, kasi sa English po dyan, for whosoever shall call upon the name. Sabi niya dyan, unuma yan sa name, yung diba? Yung shall call upon, ang Greek word po nito ay epikalinom, mahi. Epikalinomai. Leomai. Ang ibig sabihin nito, Brother Johnson, napakalalim. Makikita mo rito, sa meaning nito, sabi niya, to put a name upon, to a surname. Sa letter A, to permit oneself
to be surnamed. Ang ibig sabihin nito, Brother Johnson, parang ikaw, ako, ay naging ampon. Kumbaga, yung pangalan mo, ang sabi rito, to put a name upon, to surname. Ibig sabihin, inampon ka ng Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. Kumbaga, yung pangalan niya ay inilagay sa pangalan mo. Yun po yung ibig sabihin nitong ipikaleo may, no? Ibig sabihin, mayroon talaga silang relationship, Brother Johnson. Kaya nga tama yung sinabi mo na itong mga tumatawag dito, ang ibig sabihin, kasi siyempre kapag sa Tagalog nagsisitawag, medyo talagang nakakalito yan. Pero tingnan po ninyo sa English, malaki po ang pagkakaiba. Ang sabi niya, for whosoever shall call, yung tinatawag, shall call upon the name. Tinatawag siya sa pangalan ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, yung apelyido mo ay ibinigay mo dun sa inampun mo. Sana maintindihan niyo yung ibig sabihin ng lalim na termino na yan na ginamit ni Apostol Pablo. Ang ibig sabihin, yung apelyido ko ay ibinigay ko doon sa inampun ko, Brother Johnson. Yan po yung ibig sabihin nung shall call upon the name of the Lord. At siguradong maliligtas nga yan kasi nga yung mga tao na yan ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po doon sa isang talata ng ikalawang Timoteo, Brother Johnson. Ang sabi diyan sa ikalawang Timoteo 2, ang talata ay 19, ay ganito yung ating mababasa sa talatang ito. Napakaliwanag po nito. Sabi niya, gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Nakita po ninyo, at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, yung mayroong pangalan ng Panginoon, yung tinatawag sa pangalan ng Panginoon, ito yung mga taong lumalayo sa kalikuan. Ngayon, kung babalikan mo yung 7:21, ito po'y kabaliktaran. Bakit? Tingnan po natin. Ang sabi dito sa 21, hindi ang bawat nagsasabi. Gusto kong ipapansin ulit. Hindi po tumatawag. No? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So yun po yung pagkakaiba. Itong nasa 10:13, ito po yung mga gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Kaya po sila itinatawag sa pangalan ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin. Kaya nga napakaganda niyan. Yung Greek word na ipikaleo may. Ang ibig sabihin niyan is to put a name upon, to surname, to permit oneself to be surnamed, to be named after someone. Ang ganda eh. To call upon something to one, to carry out upon against one, to change something to one as a crime or reproach. So makikita po ninyo na yung termino na ginamit sa wikang Gregyo ay mas maliwanag na bawat na lahat ng tumatawag, tinatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas po talaga yan kasi nga gumaganap po yan ng kalooban ng Ama, Brother Johnson. Okay,